Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo or His Transfiguration ay masasabi po nating encouragement, pampalakas ng loob para kay Kristo at sa Kanya rin mga disipulo bago ang Kanyang napipintong kamatayan sa Kalbaryo. Sapagkat obviously, naging tao rin naman din siya. Tulad mo, tulad ko. Normal na matakot si Kristo. Sino ba naman ang hindi matatakot sa kamatayan? Di po ba? Kaya sa pagkakataong ito, masasabi natin that this moment provided him with that sense of encouragement he needed, helped him a lot in order to overcome his fear. Sapagkat ito'y patikim na ng kanyang tatamasahing kaluwalhatian pagkatapos ng kamatayan niya. That is why, kapag pinagninilayan po natin ang gospel reading na ito, madalas ay sinasabi sa atin na hanapin natin, alalahanin natin, i-treasure natin yung mga transfiguration moments sa buhay natin. And this basically include yung mga magandang pangyayari sa buhay natin, blessings sa buhay natin, sapagkat ito ang po pwedeng magbigay sa atin ng encouragement, ano man ang problema na maranasan natin. Yung katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago. And so if we have been blessed in the past, ibe-bless din tayo ng Panginoon ngayon at bukas, lalong-lalo na sa oras ng ating mga matitinding pagsubok o problema. Now, while this is good, baka naman po kasi sabihin ng iba sa atin na wala silang maalala, wala silang ma-grasp na mga transfiguration moments nila o yung mga magagandang pangyayari sa buhay nila po, pwede nilang panghawakan ngayong meron silang problemang pinagdaraanan, na po pwede nilang panghawakan bilang assurance na kung hindi ako pinabayaan ng Diyos noon, hindi rin niya ako papabayaan ngayon. Po pwede kasing sabihin ng iba na wala silang maalalang ganyan Lalo pat karanasan na rin na magsasabi na madali tayong makalimot sa ating mga blessings, sa ating mga magandang karanasan the moment na meron na tayong mga matitinding problemang pinagdaraanan. Ang sagot po dyan ay ang ating ebanghelyo ring napakinggan, kung saan ay maliwanag na sinasabi dito ni St. Luke na nagbagong anyo si Kristo habang siya'y nagdarasal while He was praying. Hindi habang kausap niya ang kanyang mga disipulo, kundi habang kausap niya ang Ama na nire-represent na maliwanag na Moises at Elias. Nagbagong anyo siya. And so, kung wala tayong maisip na mga magagandang pangyayari sa buhay natin, dulot ng ating pagiging makakalimutin o pagiging bandan natin sa problemang sa kasalukuyan ay pinagdaraanan natin, mga transfiguration moments na maituturing natin sa buhay kung saan ang pagmamahal ng Diyos ay po pwede nating panghawakan, pagmamahal na hindi nagbabago in both good times and bad. O sige, di magdasal tayo tulad ni Jesus. Because whenever we fervently pray like Jesus, we can experience a transfiguration moment or encouragement for us to be strong in the face of a very difficult situation. Basta't manalangin po tayo ng tulad ng panalangin ni Jesus, panalangin nakagawianan niya, panalangin pakikipag-ugnayan talaga sa Ama, at panalangin may pagpapakumbaba talaga. Una, ito'y panalangin nakagawianan niya, nakasanayan na niya, na hindi po pwedeng wala siya, sapagkat ito ang siyang nagbibigay ng enerhiya sa kanya. No wonder despite his busy schedule, naglalaan talaga ng panahon si Jesus para magdasal, para makipag-ugnayan sa Ama, lalo na sa mga mahalagang desisyon o pangyayari sa buhay niya. Hindi ito isang bagay na in-insert lamang niya sa schedule niya. Ito ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay niya. So dapat ganun din ang maging sistema ng panalangin sa buhay natin. Parte na rin ng buhay natin. Hindi yung magdarasal lamang tayo kung kailan natin gusto, kung kailan tayo may kailangan, kung kailan convenient sa atin. Hindi po magiging tunay na dasal ang ating mga panalangin pag ganyan. Hindi natin makakagawian yan. And therefore, hindi rin magiging tunay na pakikipag-ugnayan natin sa Ama yan. And that is our second point. Kung matatandaan po ninyo, if I'm not mistaken, 1 week or 2 weeks ago, sa Ebanghelyo ay sinabi ng mga disipulo kay Kristo, Lord, teach us to pray. Tulungan mo, turuan mo kami magdasal. Kanino ka patuturo? Sa isang taong magaling sa aspeto o sa bagay na gusto mong matutunan. Na para bang kapag tinitingnan mo
yung taong yon, halimbawa, naggigitara. Tuwang-tuwa ka sa pagigitara niya. Nadadala ka na gusto mo ring matuto ng pagigitara. Ganun ang nakita ng mga disipulo kay Kristo. Nabighani sila. Napakarami na nilang nakita ang nagdarasal pero hindi tulad ng pagdarasal ni Jesus. Kasi nakita nila kung paano ang pagdarasal ay feel na feel niya, personalan sa kanya, damang-dama niya sapagkat ito ay tunay na pakikipag-ugnayan, communion sa Ama. Ilan sa atin ang may ganyang uri ng panalangin na kapag tayo nagdarasal ay talagang nakakaugnay natin ng Ama. Maganda pong gauge yan ay yung sa tingin ba natin ay dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin? Sapagkat ako naniniwala na ang lahat ng panalangin natin ay dinidinig ng Diyos. Lalo pat kung ito'y nanggagaling sa puso natin. Ngayon, kung bakit hindi natin maramdaman at kung bakit hindi natin mapaniwalaan, sapagkat hindi nga natin nadidinig ng Diyos dahil hindi tayo sanay sa tinig ng Diyos. Maliwanag sabi ng Panginoon, nakikilala ng mga tupa ang tinig niya. Siya na mabuting pastol nila. Bakit? Sapagkat una, lagi silang magkasama, lagi silang magkaugnay. At ang mga tupa ay nakikinig sa pastol nila. Kung paanong ang pastol ay nakikiram din sa kanyang mga tupa. And that is what our prayer should look like. Constant communication between God and man. Malalim na pakikipag-ugnayan. Personalan. At hindi parang trabaho lang, mairaos lang, magawa lang. Hindi nararamdaman at hindi rin nagkakaroon ng magandang bunga sa ating katauhan. Ang ikatlong aspeto ng panalangin ni Jesus, may pagpapakumbaba. Nandun ang pagsunod niya sa kalooban ng Ama. O hindi nga ba't ito ay maliwanag na naipakita niya sa hardin ng Getsemane? Nang sabihin niya, kung maaari ay alis mo sa akin, Ama, ang kalis ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang susundin ko. Kapag ang panalangin po kasi natin ay naging tunay na pakikipag-usap natin sa Ama natin. Sa Ama na alam nating nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin. Sa Ama na alam nating kayang kontrolin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. At sa Ama na alam nating pinaka-nagmamahal sa atin. Magiging madali na para sa atin ang hindi insist ang kalooban natin, kundi ang alamin at tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Then and only then, can our prayer become a transfiguration moment for us? Because by then, our prayer can surely transform and change us. Hindi po kasi ang Diyos, kundi tayo ang dapat na pagkuhin ng ating panalangin, our way of thinking, our character, our plans, our disposition, our expectations. Bagay na magiging magaan lang sana if prayer will be our way of our communion with God and our way of trusting Him with all our heart. And so whenever we pray and we don't feel changed by our prayer, that is if we don't feel encouraged, empowered, inspired, malamang sa may mali po sa buhay panalangin natin. Hindi na ito natin nakakagawian, hindi ito tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos sapagkat ang gusto lamang natin ang ating pinakikinggan at wala itong kababaan ng kalooban. Sayang tuloy ang mga magagandang karanasan na sana'y gustong ibigay ng Diyos sa atin sa ating pananalangin. Mga karanasang makapagpapalakas sigurado ng loob natin sa anumang problema na pagdaraanan natin. Kaya suriin po natin ng paraan ng pananalangin natin. Kasi baka nami-miss natin o pinababayaan natin yung napakahalagang tulong ng Panginoon para sa atin. Tandaan po natin na hindi pinangako ng Diyos sa atin na alisin niya mga pagsubok, alisin niya mga problema sa buhay natin. Habang nabubuhay tayo, nandyan yan. Siya rin mismo nagsabi na kung tayo susunod sa Kanya, buhatin natin ang ating krus. Pero ang isang bagay na ipinangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay Kanyang sasamahan. At wala nang iba na pinakamaganda pang paraan upang maramdaman natin ang pagsama ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa oras sa mga matinding problema natin, kundi ang ating pananalangin. You see, kapag tayo may mga matinding surilanin, ang tendency natin ay manghingi ng panalangin sa iba. Sister, brother, father, ipagdasal mo naman ako. Walang masama doon. Pero kung minsan kitang-kita sa paghingi natin ng panalangin, yung kaba natin, yung takot natin, Father, pagdasal mo naman ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sister, pagdasal mo naman ako. Litong-lito na ako. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga tayo solve sa personal nating pananalangin. Sapagkat kung solve na tayo agad, kung nadama na natin agad
ang presensya ng Diyos sa ating pananalangin. Humingi man tayo ng panalangin sa iba, magiging relax na tayo. Sapagkat ang Diyos ay naramdaman na natin unang-una sa ating personal na pananalangin. At hindi po mangyayari yon kung ang panalangin natin hindi natin nakagawian, hindi ito tunay na pakikipag-ugnayan, at wala itong kababahan ng kalooban tulad ng pagdarasal na ipinakita sa atin ni Jesus. Kaya mga kapatid, tingnan po natin lang po tayo. Baka nami-miss natin, baka napapabayaan natin ang napakagandang tulong ng Panginoon sa atin, ang ating pananalangin. Amen.